Ngayong araw nga ay magbebenta kami ng mga bote at kalakal dito sa Canada. Para na nga rin daw may pandagdag sa pamasahe si nanay pauwi sa Pilipinas. Nanonood nga ng pelikula si nanay dito nang tinawag ko siya. Marami na rin kasi yung naipon naming mga bote at kalakal. Inipon nga namin itong mga recycle para maranasan naman ni nanay ang magbenta ng mga kalakal dito sa Canada. Dito nga pala lahat ng mga bottle container na iniinom ay may recycled fee o deposito. Paalis na nga kami dito kaya sabi ko nga kay nanay ay magbabay na. Malapit lang nga din pala tong Bottle Depot sa bahay namin at halos mga 15 minutes lang ang layo nito. Pagkadating nga namin ay hinakot na namin sa loob ni nanay yung mga bote. Kung mapapansin nyo nga ay natunaw na yung mga yelo sa paligid. Buti na nga lang din at nag-snow nung last week ng October at naka-experience si nanay ng winter dito sa Canada. Eto nga't binibilang na lahat ng mga recycled containers. Yung malalaki nga palang container ay mano-manong binibilang pero yung mga maliliit ay may container at machine na ang nagbibilang. Pagkatapos ngang mabilang lahat ng container ay may lalabas na papel. Dito mo nga makikita kung magkano lahat ang napagbentahan. Pinakita ko nga kay nanay kung paano kukunin yung pera dito sa machine. Bale itatapat mo lang yung barcode dito sa machine tapos lalabas na dito yung pera. $25 nga lahat yung napagbentahan. Bali 1,000 pesos din nga ito kung i-convert mo sa peso. Nung ibinigay nga namin kay nanay ay dinagdagan na lang namin. Para nga may pera si nanay pag uwi niya ng Pilipinas. Pagka uwi nga namin ay nagbihis na rin kami at kakain naman kami sa labas. Parang ang despedida na rin ito ni nanay at isasabay na rin namin ang 20 years wedding anniversary namin. Halos nga 23 years na kaming magkasangga sa buhay ni Mama Shell. Kaya naman nagpapasalamat kami sa Diyos sa lahat ng mga biyaya niya sa amin. Dito nga pala kami kumain sa may Great Taste Chinese Restaurant sa may 64 Avenue dito sa Calgary. Pagkapasok nga namin ay umorder lang kami dito ng family deals nila. Pangatlong beses na rin nga kaming kumain dito. Mas mura lang kasi at mas marami pa yung servings. Ang sarap lang sa pakiramdam na nakasama namin si nanay dito sa Canada at naipakita namin sa kanya kung paano ang buhay dito. Salamat sa Diyos at binigyan kami ng pagkakataon na maisama at kahit papaano ma-experience si nanay ang mga bagay na hindi pa niya nararanasan. Alam ko hindi lahat ng tao nabibigyan ng ganitong pagkakataon. Pero para sa isang anak, nangangarap tayong darating yung isang araw na maibibigay natin yung gusto ng ating mga magulang. Yung tipong kaya na natin kumain ng cake kahit hindi naman natin birthday. Kaya na natin bumili ng mga bagong gamit kahit hindi naman Pasko. At kaya na rin natin mag-grocery nang hindi inaalala kung may matitira pa sa ating pera. Alam kong malayo pa sa ngayon pero mas malayo na tayo kumpara sa noon. Ito nga't nang matapos na kaming kumain ay marami pa rin kaming natira dito sa in-order namin. Kaya naman binalot na lang din namin para pang ulam nga bukas. At diba kapag kumain ka sa Chinese restaurant ay hindi mawawala ang fortune cookies. Tinanong nga nila kung anong nakalagay doon sa nakuha kong fortune cookies. Sabi ko nga ang nakalagay dito ay wag daw ako maglalabas ng pera sa gabing ito para daw swertehin ako. Kaya naman yung bunsong anak namin na nagbayad ng kinain namin. Maraming salamat nga po pala sa panonood ng aming mga videos. Kung nagustuhan mo nga pala ang aming mga videos, paki-like and follow na lang po ang aming page. God bless everyone. Hanggang sa muli. Sa uulitin.